Magandang araw sa iyo, Kuya Dax. Pati na rin sa mga taga-subaybay ng channel mo. Kung maaari po ay itago mo na lang ako sa pangalang Nom, isang civil engineer na nasa 40s na sa kasalukuyan at tubong Bulacan. Humihingi ako ng pangunawa kung medyo mahabang sulat kong ito, pero gusto ko sanang mailabas ang bigat na matagal ko nang kinikimkim. Matagal ko na rin gusto itong ibahagi, pero ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob. Lumaki ako sa kahirapan. Isa lang akong simpleng batang may pangarap noon na makaahon sa hirap, makapagtapos ng pag-aaral, at maging matagumpay sa buhay. Ang sabi nga nila, libre lang ang mangarap, pero hindi libre ang pag-abot nito. Hindi ko mabilang kung ilang beses akong nagutom, naligo sa ulan, at nagtiis sa init ng araw. Pero sa lahat ng hirap na yon ay nakaya kong lampasan. Mapalad akong naging scholar ng isang kilalang pamilya na malaki ang impluwensya sa larangan ng politika at construction. Sila ang naging dahilan kung bakit ako nakapagtapos ng civil engineering. Sila rin ang nagbigay sa akin ng unang trabaho. Hanggang sa tumaas ang posisyon at makilala sa buong Luzon, Visayas at Mindanao bilang isa sa mga pinagkakatiwalang engineer ng kumpanya. Pero sa likod ng tagumpay na ito, may itinatago kong lihim na hanggang ngayon ay nananatili pa rin sa alaala ko. Sa edad kong ito, hindi pa rin ako malaya dahil sa likod ng matikas at respetadong posisyon ko sa industriya, isa akong bisexual. Isang aspeto ng sarili kong itinatago at nilalabanan ko ng maraming taon. Wala ni isang nakakaalam. Sa trabaho, kilala ako bilang strikto at prangka. Marami din na nagtitiwala dahil hindi ako maramot sa pera at marunong ako makisama. Kahit pa may mga lalaking may tsura sa paligid ko, kailanman ay hindi ako nagpadala sa tukso. Pinili kong umiwas. Hindi lang dahil may pamilya ako, kundi dahil ayokong maulit ang sakit ng nakaraan. Bata pa lang ako, Kuya Dax. Niyurakan na ang pagkatao ko. Pinagsamantalahan ako ng magkapatid na pinsan kong mas matanda sa akin. Ginawa nila akong parang hayop. Pinagbantaan. Tinakot. Kaya hanggang ngayon ay dinadala ko pa rin ang takot na iyon. Palagi nilang sinasabi na huwag akong magsusumbong dahil may masamang mangyayari sa akin. Kaya ipinangako ko sa sarili ko na darating ang araw, hindi na ako magiging biktima. Ipinangako ko sa sarili ko na magiging matagumpay ako at darating ang panahon na sila na mismo ang lalapit sa akin. Dahil nga sa trauma ko na yon, naging mapili ako sa mga lalaking nakakasalamuha ko. Pero aminin ko pa na minsan hindi ko maiwasang matrak sa kanila, lalo na sa mga lalaking moreno. Pero tuwing may mararamdaman akong ganon, pinipili ko na lang na umiwas para itago na rin ang totoong ako. Kahit may asawa at 3 anak na akong babae, kahit masaya at buong pamilya ko, may puwang sa puso ko na parang may kulang pa rin sa akin. Wala naman ako masasabi sa asawa ko. Nagtatrabaho ang misis ko sa isang sangay ng gobyerno na nakabase sa Bulacan. Mabait siya, responsable at naintindihan ang trabaho ko na kung saan ako na-assign. Pagkatapos ng ilang taong pananatili sa iba't ibang site, muli na naman akong naitalaga sa isang bagong proyekto. At sa pagkakataong ito, medyo malayo-layo. Isang university annex project sa Nueva Ecija. Malaki ang proyekto dahil 5 gusali na tig-5 palapag. Sa tansya namin ay tatagal ng halos 3 taon. Mahigit 130 tao ang magtutulong-tulong. Kailangan ng matibay na pamumuno. At ako ang pinili ng kumpanya para maging trusty head engineer. Hindi ko alam kung dapat ba ako matuwa o kabahan dahil sa tuwing madidistino ako sa panibagong lugar,
Dala-dala ko ang hindi lang ang pangalan ng kumpanya ko, kundi pati na rin ang responsibilidad na ayusin ang anumang gusot. Ang sabi nga nila, ako raw ang tinatawag kapag may kailangang ayusin. At sa proyektong ito, may anomalya raw sa dating pamunuan. Nagkasakit ang dating head engineer. At ang mga subcontractors ay hindi raw sumusunod sa patakaran, kaya't ako ang pinadala bilang solusyon. Kasama ko ang ilang piling tao mula sa main office, ilang industrial engineers, mga security, at isa pang trusted staff. Sabay-sabay kami bumiyahe patungong Nueva Ecija. Mula sa pagiging tahimik ko sa dati kong lugar, biglang nabaliktad ang ikot ng mundo ko. Hindi lang trabaho ang dala ko ngayon, kundi ang pressure na maipatupad ang disiplina at ayusin ang sistema. Sa mga unang araw, sa mismong site ako natutulog. Wala akong permanenteng matutuluyan dahil wala pang oras para maghanap dahil nakafocus pa ako sa trabaho. Lunes hanggang Huwebes, puro problema ang inaatupag namin. Pinulong ang mga manggagawa, tinanggal ang mga hindi sumusunod at pinalitan ng pamunuan. Naging maayos ang sistema at unti-unting naging malinaw na ang direksyon ng proyekto. Dumating na nga ang Biyernes. Sa kauna-unahang pagkakataon, nabigyan ko ng panahon ng sarili kong maghanap ng maayos na matitirhan, kung saan pwede akong magpahinga ng maayos, makapag-isip, at makaiwas sa pansamantalang stress sa trabaho ko. Gusto ko yung tahimik na lugar, yung kahit maliit, basta malinis at tahimik. Sa dami ng pinuntahan ko, halos wala akong nagustuhan. Puro bed space, dorm, o kwartong dikit-dikit. Hanggang sa makarating kami sa dulo ng isang barangay kung saan may nagsabing may duplex raw na inuupahan. May hardin daw. Malayo sa ingay. Tinawagan ng kasama ko ang numerong nakapaskil sa gate at matapos ang ilang tawag, nakausap namin ang may-ari. Isang lalaki ang nagpakilalang siya raw ang may-ari ng paupahan. Matanda na siya pero maayos naman siyang kausap. Sinamahan niya kami papunta sa bahay na uupahan ko. Hindi naman yun kalayuan mula sa site. At sa unang tingin, simpleng bahay lang iyon. Walang partition sa loob, pero maluwag naman. May maayos na kusina, bagong pintura, at may space pa sa labas na puno ng halaman. Tahimik din ang paligid, sapat para sa isang tulad kong gustong umiwas pansamantala sa stress sa trabaho ko. Nagkasundo kami sa renta at sinabi kong kukunin ko yun. Hinayos kong lahat para makalipat kagad ako. Pagkatapos maayos ang lahat, tuluyan na akong lumipat sa duplex. Tahimik ang paligid. Presko sa umaga at malayo sa magulong usapan ng site. Para sa isang tulad kong sanay sa pagod, ang katahimikang iyon ay naging bagong pahinga ng isip ko. Hindi pa man ako nakakapagpahinga ng maayos. Napansin ko kaagad ang mga galaw sa bahay ng may-ari. May asawang landlord ko na abala sa karinderyang nasa harap lang ng bahay. Madalas may bata naglalaro sa labas na nalaman kong apo pala nila. Pero ang pinakakumurot sa akin ay ang presensya ng isang lalaki sa loob ng bahay. Tahimik lang siya at bihirang lumabas. Tila may sarili siyang mundo. Siya si Lemuel, ang anak ni Kaloy na landlord ko. Sa isang mabilis na paglalarawan kay Lemuel, moreno siya, matangkad. Medyo payat pero yung payat na malaman. Kulot ang buhok na hindi maayos, parang matagal nang hindi nagpapagupit. Hindi siya kagwapuhan, pero may kakaibang oras siyang mapapatingin ka talaga. Habang lumilipas sa mga araw, unti-unti kong napapansin na siya na ang nag-aayos ng bahay. Siya ang naglilinis, nag-aasikaso ng pagkain, pati ang paglalaban ng mga uniform ko na iniiwan sa labas. May bigat ang bawat kilos niya,
At madalas, umiiwas siya ng tingin kapag nagkakasalubong kami sa loob ng bahay. Kung mas ilalarawan mo pa siya. Para siya yung tipikal na tao sa mga teleserye na kaya gano'n na naging ayos ay may matinding pinagdaanan. Isang linggo pa ang lumipas. Nalaman ko mula sa mga magulang niya na iniwan pala siya ng asawa niya. At sumama raw ito sa best friend niya kaya simula noon, nagbago na siya. Hiniwan ng trabaho at tinamad ng makipagsalamuha. Kung minsan ay nahuhuli ko ang sarili kong nakatitig sa kanya, hindi ko may paliwanag kung bakit. May isang bahagi sa akin na naku-curious sa kanya. Pero at the same time, meron ding konting kaba na baka iba na ang nararamdaman ko sa kanya at ayaw kong magtuloy-tuloy pa iyon. Pinigilan ko ang sarili ko sa unti-unting nabubuong damdamin sa kanya. Sinabi ko na baka awa lang ito o baka naman dahil sa tahimik siya at tila walang makausap, nagkakaroon ako ng concern. Pero alam kong hindi lang basta awa iyon. Lumipas ang mga linggo, unti-unti kong nakikitang nagbabago ang kilos ni Limuel. Hindi man siya pala salita, pero mas naging komportable na siya sa akin. Minsan nahuhuli ko siyang nakatitig, pero agad siyang iiwas ng tingin. Hindi ko na lang pinapansin dahil ayaw kong bigyan ng kahulugan ng mga simpleng kilos na iyon. Takot akong bumuo ng kwento sa isip ko na baka ako lang naman ang gumagawa. Pero habang tumatagal, mas dumarami ang mga signs. Sa tuwing uuwi ako mula sa site, laging may nakahandang pagkain. May mga araw na napapansin ko ring mas mabango ang loob ng bahay ko na para bang sinadyang gawing komportable ang pananatili ko roon. Sa una, inisip ko na baka ginagawa niya lang talaga ang trabaho niya. Na baka dahil ako nga ang naungupahan sa kanila, ginagawa lang niya ang dapat. Pero sa bawat araw na lumilipas, mas nagiging personal ang lahat. Isang gabi matapos ang isang mahabang araw sa site, umuwi ako sa bahay na mas maaga. Maulan noon at malamig ang simoy ng hangin. Pagbukas ko ng pinto, nakita kong inaayos niya ang higaan ko. Nang makita niya ako, bigla siyang natigilan at agad na inayos ang sarili. Ang tingin ko talaga noon ay hindi niya inasahang uuwi ako ng ganong kaaga. Hindi siya nagsalita, kaya kitang-kita sa mga kilos niya ang pagkabigla. Umupo ako sa gilid ng kama ko. Tinanggal ang sapatos at sinubukang huwag pansinin ang pagbilis ng tibok ng puso ko. Habang nakaupo ako ron, napaisip ako. Matagal ko nang nalabanan ang damdaming ito. Simula ng masamang karanasan ko sa mga pinsan ko, isinumpa ko sa sarili ko na hindi ko nahahayaang masangkot pa sa ganitong klase ng relasyon. Ayoko nang bumalik sa ganong klase ng takot. Pero heto ako ngayon. Tila unti-unting naakit sa isang lalaking ilang taon ng tanda ko sa kanya. Hindi ko alam kung awa ba ang nararamdaman ko o kung may halong paghanga. Pero ang malinaw sa akin nun pa lang, pareho kaming may masamang pinagdaanan mula sa nakaraan na pilit kong tinatago. At siya, mula sa kasalukuyang hindi pa siya lubusang nakaka-move on. Minsan habang nag-aalmusal ako na mag-isa, naiisip kong masarap palang may kasabay. Masarap pala sa pakiramdam na may ibang tao na nag-aasikaso sa'yo kahit hindi mo hinihingi. Pero kasabay ng pagpasok ng ideyang iyon, laging sumusulpot ang paalala na bawal iyon, na mali iyon. May pamilya na ako, mga anak at asawang napakabuti at malaki ang tiwala sa akin. Pero habang sinasabi ko sa sarili kong bawal, mas lalo ko lang nararamdaman ang tukso. Ang hirap magsinungaling kapag katawan na ang humihila sa iyo papunta sa tukso. Sa tuwing nakikita ko si Limuel sa umaga, nag-abot ng tasa ng kape habang nakatitig sa akin. Kakaiba ang nararamdaman ko. Para siyang may gustong tanungin at parang may
hinihintay ding sagot. Sanay ako sa mga plano at structural design as engineer, pero unti-unting nawawala ng blueprint ang nararamdaman ko. Buwan ng Oktubre nang ipagdiwang ang kaarawan ng anak ni Limuel. Simple lang ang handaan. May mga nilutong pansit at ilang putahin ng ulam at may mga ilang bisita na nagiinuman. At bilang respeto, dumaan ako para batiin ang may kaarawan, pero dahil sa pagod na nga, agad din ako nagpaalam para makatuloy na sa kwarto ko. Habang nakahiga na nga ako sa kama ko at nagpapahinga, ipinikit ang mga mata ko para makatulog. Ilang minuto pa lang ang nakakalipas, may narinig akong mahinang katok at marahang pagbukas ng pinto. Laking gulat ko na makita ko si Limuel. May dalang pagkain at tahimik na inilapag ito sa mesa. Kasunod noon, naramdaman kong marahang pag-haplos niya sa braso ko. At nang imulat ko ng tuluyan ang mata ko, nakita ko siyang nakupo sa gilid ng kama ko. Tahimik lang at walang ekspresyon sa mukha. Sa mga sandaling iyon, tila may nag-iba sa paligid. Tahimik ang gabi at parang tumigil ang oras. Wala kaming salita, pero dama ko ang bigat ng presensya niya. Parang may gustong sabihin pero hindi iyon masabi. Parang may matagal ng kinikimkim at ngayong gabi lang nabigyan ng lakas ng loob para lumapit. Tumayo siya at lumapit sa bintana. Nakatingin lang siya sa labas. Sa liwanag ng buwan na bahagyang tumatama sa kanyang balikat. Napansin kong bagong ahit siya. Malinis ang damit at bagong gupit. Hindi ko may paliwanag kung bakit. Pero sa tagal ng panahong magkasama kami sa isang bakuran, ngayon lang siya tumayo sa ganong ayos. Ang katauhang matagal ko nang ginawang maskara, unti-unting natanggal. Kahit pala ilang taon na ang lumilipas, hindi pa rin pala ako ligtas sa ganitong pagnanais na kahit gaano ako kabuo sa labas, may bahaging lalabas at lalabas sa ganitong sitwasyon. Hindi ko rin alam kung anong sumanib sa akin. Tumayo ako at lumapit sa kanya. Wala akong intensyon o kahit anong plano. Pero sa pagtayo kong iyon, parang ako na rin ang umamin na gusto ko na ring may makasama kahit hindi ko alam kung saan ito hahantong. At sa gabing iyon, kaming dalawa ay naging isa. Pinagbigyan ko ang katauhang matagal ko nang itinatago. Doon na nga nagsimula ang lihim naming relasyon, Kuya Dax. Habang tuloy-tuloy ang takbo ng proyekto sa site, habang dumarami ang mga gawain at habang unti-unting natutupad ang plano ng kumpanya, mas lalo rin akong nialamon ng mga tanong sa sarili ko. Hanggang kailan kami ganito? Sa bawat umaga na bumabangon ako na may mainit na kape sa gilid ng kama, sa bawat gabi na umuwi akong may lutong pagkain at maayos na higaan, alam kong ito na ang uri ng buhay na tahimik kong hinihiling. Hindi ko alam kung paano ko maipapaliwanag ang lahat ng ito sa sarili kong pamilya. Hindi ko alam kung anong klaseng paningin ang ibabato sa akin ng mga taong nakakakilala sa akin. Engineer ako, ama ako, at may asawa akong maunawain. Anong sasabihin nila kung nalaman nilang may lihim akong ugnayan sa isang lalaking halos kaedad lang ng panganay ko? Hindi ko alam kung selos ba ang nararamdaman ko kapag may mga taong lalapit kay Limuel o kung guilt ba ang tawag doon. Pero sa tuwing may makausap siyang iba, parang may parte sa akin na natatakot. Hindi dahil mawawala siya, kundi dahil baka may makaalam. Baka masanay ako sa kanya at hindi ko na kayaning mawala siya sa araw-araw kong buhay. Sa
tuwing babalik ako sa Bulacan para bisitahin ang pamilya ko, sinisikap kong ibalik ang sarili ko sa normal na mundo. Pinipilit kong kumilos bilang ama, bilang asawa, bilang haligi ng tahanan. Pero kahit anong pilit, ramdam kong hindi na ako buo sa panahong wala siya. Minsan pag mapag-isa ko, naitatanong ko sa sarili ko na paano kung hindi ko siya nakilala? Siguro tahimik pa rin ang buhay ko. Hindi ko alam kung mali ang pagmamahal ng isang tulad niya. Hindi ko rin alam kung mali ang pagpili ng katahimikan kaysa sa katotohanan. At doon ako bumalik sa isang tanong na matagal na bumabagabag sa akin. Hanggang kailan kami ganito? Isang gabi habang pauwi ako mula sa mahabang araw ng inspeksyon, nadaanan ko si Lemuel na abalang nagdidilig ng mga halaman sa gilid ng bakuran. Ang simpleng eksenang iyon, yung paraan ng paghawak niya sa hose, ang bawat patak ng tubig sa mga dahon at ang katahimikan ng paligid, para bang pinipilit akong alalahanin kung paano nagsimula ang lahat. Isang bahay lang naman ang hinahanap ko noon, tahimik at malayo sa ingay at stress. Pero natagpuan kong hindi lang tahanan. Natagpuan kong isang damdaming matagal ko nang ibinaon sa ilalim ng mga responsibilidad, takot at pangarap. Maraming gabi akong nagigising na may tanong sa puso. Maraming umaga akong napapangiti sa mga maliliit na bagay na ginagawa niya. Pero habang papalapit ang pagtatapos ng proyekto ko sa Nueva Ecija, alam kong papalapit na rin ang isang katotohanang hindi ko na kayang takasan. Alam kong hindi ako pwedeng manatili doon habang buhay dahil may sarili akong pamilya. Alam kong isang bahagi lang ako ng buhay ni Lemuel na marahil ay hindi pa rin niya ganap na naiintindihan. At sa sarili kong damdamin, natutunan kong tanggapin na may mga relasyon na hindi kailangang ipagsigawan, na tamang gawing lihim na lang para maiwasan na makasakit ng ibang tao, at ang pag-iwas ang tamang gawin habang wala pang ibang nakakalam. Hindi ko masasabing mali ang lahat na nangyari dahil sa kanya kahit sandali ay naging totoo ako sa sarili ko. Pero kahit anong tapang ko sa pagharap sa damdamin, may isang bagay akong hindi ko kayang baliwalain. Ang tungkulin ko bilang ama, bilang asawa. May pamilyang umaasa sa akin. Sa huling linggo ng proyekto namin, habang pinipirmahan kong huling dokumento ng turnover, alam kong iyon na rin ang pirma ko ng pag-alis sa lugar na iyon. Hindi ko alam kung kailan pa ako babalik. Hindi ko rin alam kung may babalikan pa ako. Pero isang bagay ang sigurado ako. Ang mga alaala ko kay Lemuel, ang naging panandali ang mundo ko na malayo sa magulo at stress na trabaho ko. Hindi ko man nasabi sa kanya ng harapan, pero sana sa mga simpleng kilos ko, naipadama ko rin ang pagmamahal ko sa kanya. Aminin kong hindi ako perpektong ama, pero isa akong tao na minsang nagmahal pero mas pinili ang tama alang-alang sa pamilya ko. Pero naging masaya at nagpakatotoo ako sa sarili ko kahit sa maiksing panahon na iyon. Hanggang dito na lang po ang sulat ko, Kuya Dax. More power po sa channel ninyo at more subscribers to come. Ako po si Nom at ito ang true confession ko.